Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Ang video lesson na ito ay tungkol sa pag-aaral na dapat natin ngayong araw pero dahil na na-suspend ay video na lang muna para di naman masayang yung ating araw. Okay, so simulan na natin. Para sa ikaapat na linggo, dapat itong aralin na ito ay nung ikatlong linggo pa dapat, no? So, alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang biniyayaan ng maraming wika, kaya nga doon sa nakaraan nating talakayan, ang Pilipinas ay mga bilingual or ang mga Pilipino ay bilingual at mga multilingual. So iba-iba man ang mga wikang ito, no? May pagkakaiba sa gamit ng salita, sa punto, sa tono na natalakay naman natin sa variety ng wika. So, meron pa rin itong mga katangian, no, na pareho. O kumbaga, may taglay pa rin pagkakatulad ang mga wikang ito. Okay, so para sa ating talakayan, pag-uusapan natin ang homogeneous at heterogeneous na kalikasan o katangian ng wika. So, ano nga ba kapag homogeneous na kalikasan ng wika? So, ito yung kalikasan ng wika na may katangiang universal o tinataglay ng lahat ng wika. Kumbaga, kahit ang wika ay mula sa Pilipinas lamang o ang mga wika ng banyaga, so lahat ng klase ng wika tinataglay ang mga katangiang ito. So, homogeneous mula sa salitang Griego na homo na nangangahulugang isa at genus naman na nangangahulugang uri o lahi. Ito ay tumutukoy sa mga katangiang taglay ng lahat ng wika, anuman ang pinagmulan at kultura ng pamayanang pinag-usbungan nito. So, kumbaga, magkakaiba man ang wika, meron pa rin silang pagkakatulad sa mga katangian. So, ang mga katangian na yun yung arbitraryo, ang wika ay arbitraryo, ang wika ay dinamiko, ito'y bahagi ng kultura at syempre may sariling kakanyahan. So, yan ay iisa-isahin natin. So, una, arbitraryo. Okay, so sabi diyan, ang wika daw ay arbitraryo. So, kung maaalala, napag-usapan natin dati na kapag sinabi nating arbitraryo, ito ay napagkasunduan. Okay, so sabi diyan, ang wika ay hindi idinidikta ng mismong itsura at tunog nito, kung kaya masasabing arbitraryo ang pagbuo ng mga salita sa wika. So, hindi sa kung paano ang itsura, kung paano ang tunog ng isang bagay, no, na napangalanan yung wika, bagkus kung ano yung napagkasunduan ng mga tao na gumagamit nun. So, halimbawa nito, paano ang salitang Tagalog na kamay ay ima sa wikang Ilocano, kamot naman sa Bicolano at gamat naman sa Kapampangan. So, kumbaga, napagkasunduan ng mga Tagalog na kamay ang tawag doon, yung mga Ilocano naman, ima, kamot sa Bicolano at gamat sa Kapampangan. So, lahat ng wika ay arbitraryo. Magkakaiba man ito, pare-pareho silang may katangiang arbitraryo. Kasunod, dinamiko o patuloy nagbabago at umuunlad. Okay, so dito sa halimbawa, sabi diyan, yung tuyo ay may kaparehong kahulugan sa hindi basa at isdang binilad at kinakain na bagay pang-agahan. So, ibig sabihin, isang salita lamang yon pero maaring ang ibig sabihin ay hindi basa o kaya naman yung isdang kinakain. So, dinamiko ang wika, lahat ng wika ay dinamiko. So, ito ay nagbabago depende sa pagkakagamit, no? Depende sa konteksto. So, samantala, yung salitang gimmick na nasa wikang Ingles ay may kahulugang pakulo o paraan ng pagpukaw ng atensyon. So, kung maririnig natin yan, ano namang gimmick yan? O kaya maghanda ng gimmick para sa pampasiglang gawain. Okay, so habang ngayon, nagkakaroon ito ng kahulugan na pamasyal kasama ang mga kaibigan. So, pag ginamit natin yung salitang yan, ay yun din yung kahulugan, yung pamamasyal. Maaari itong pakulo o maaari ring pamamasyal. So, nakadepende sa gumagamit at sa konteksto ng pinagagamitan. So, isa pang katangian, no?
na homogeneous ay bahagi ito ng kultura. So, ang wika ay sumasalamin sa kulturang pinagmulan nito. So, sabi sa halimbawa, ang wikang Filipino, marami tayong tawag sa mga proseso at produktong pagsasaka. So, mayaman ang ating wika sa mga salitang may koneksyon sa pagsasaka dahil isa sa pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino kahit noon pa man ay ang pagsasaka. So, ang Pilipinas ay isa ring agrikultural na bansa. Kaya naman yung mga termino na ginagamit sa pagsasaka ay kumbaga na-incorporate na rin sa pang-araw-araw na buhay. So ngayon, no, kung isipin natin sa wikang Banyaga, sa Arabo, say, yung mga kamelyo or mga camel, may iba-ibang tawag sa kanila, may iba-ibang uri nito sa kanila. Pero hindi direktang nasasalin yung mga uri or yung katawagan sa mga camel na yon. Kasi nga, wala naman masyadong camel dito sa Pilipinas. No? Hindi bahagi ng ating kultura o ng pang-araw-araw nating buhay. So may katawagan, kamelyo, pero hindi katulad sa Arabo na yung mga uri nito, kaya pang kumbaga isa-isahin, specify. So, hindi tulad dito. Okay, kasunod, yan, may sariling kakanyahan o may sariling estruktura. So, merong mga palatuntunan, mga leksyon, okay, mga, kumbaga, rules sa um, sa grammar, ayun, sa paano siya nabubuo. So, ang wikang Nihongo daw ay sumusunod sa estrukturang paksa, layo ng pandiwa, pandiwa. So, ibig sabihin, subject, object of the verb, at saka verb. Samantala, pag English naman, ang sinusunod na structure, paksa, pandiwa, layo ng pandiwa. So, subject, verb, object. So, may ganun din sa Pilipino, or sa ating wika or sa iba-ibang wika, may sari-sariling kakanyahan. Okay? Okay, so para naman sa heterogeneous na kalikasan ng wika. So kung kanina, yung homogeneous, ito'y tumutukoy doon sa mga katangian ng wika na makikita natin sa lahat ng klase ng wika o universal. Ang hetero naman, ito ay naipamamalas no, sa iba't ibang variety. So kung maaalala yung variety, nakita natin yung pagkakaiba-iba ng wika depende sa pagkakagamit. So, sabi ang heterogeneous daw ay mula ulit no, sa salitang Griego na hetero na nangangahulugang magkaiba at genus, no, tulad ng nauna, ang ibig sabihin ay uri o lahi. Sabi dito, ang heterogeneous na kalikasan ng wika ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika bunga ng paggamit ng iba't ibang individual at pangkat na may magkakaibang uri, pinagmulan, edad, kasarian, gawain, tirahan, interes, edukasyon, at iba pa. So, dito naman, class, no, makikita natin ano ba yung kaibahan ng mga wikang ito, depende kung sino o depende kung sino ang gumagamit o saan ginagamit. So, meron tayong tinatawag na permanenteng variety ng wika. So, sa ilalim nito, nandiyan yung dialektong geographical, temporal, at saka sosyal. So, ito daw permanenteng variety ng wika ay nakabatay ito sa takdang pinanggalingang lugar, panahon, o katayuan ng isang tao. So, una, dialektong geographical. So, ito'y variety bunga ng lugar kung saan isinilang o nakatira ang tagapagsalita. So, halimbawa, Tagalog ang pangunahing wika sa Timog Katagalugan. Ngunit, no, kung maalala dun sa tinalakay natin sa variety ng wika, mayroong mga Tagalog Batangas, Tagalog Cavite, Tagalog Laguna, Tagalog Quezon na may kanya-kanyang katangian. Maring iba-iba ito ng punto, iba-iba ng bilis ng pagsasalita. May mga salita rin na marahil iba yung or may varyasyon, no, yung mga salitang iyon at may mga iba pa silang salita na hindi naman madidinig sa ibang uri ng Tagalog na dialekto. Kasunod niyan, class, yung dialektong temporal. So, ito naman ay bunga ng panahon kung kailan ginamit ang wika ng tagapagsalita.
Bagamat sa iisang wika nakasulat ang akdang mga ibong mandaragit, halimbawa ni Amado V. Hernandez, may iba-iba itong version batay sa wikang nauunawaan ng mambabasa sa bawat panahon. So kung ang isang sulatin ay nailimbag nung panahon ng Espanyol, kung sinusubukan nila na ipaunawa ito sa mas makababatang henerasyon, maaaring meron pa ring mga salita na makaluma pero habang tumatagal ay paunti-unti binabago nila yung ilang mga termino nang sa gayon um, maging mas madaling maunawaan ng lahat. At pangatlo ay yung dialektong sosyal or ito yung bunga ng panlipunang uri, edukasyon, trabaho, edad, kasarian at iba pang panlipunang sukatan ng tagapagsalita nito. So, halimbawa, uri. Karaniwang iniugnay sa masa ang mga salitang balbal gaya ng utol, ermats, dedma at epal. So, ito, mga salita na ito, alam natin yung kahulugan, no? Dahil kabilang tayo dun sa tinatawag nilang pangmasa. May grupo ng mga tao. Kay edad, antipara ang tawag na matatanda sa kanilang salamin. Actually, ako ngayon ko lang din narinig yung antipara. Samantalang sa mga kabataan naman, shades na yung tawag nila dito. Meron pa nga yung cardigan na alam natin sa English, no? Parang chaleco ba? Yung tawag doon nung matatanda. Kasarian, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paggamit ng salitang gaya ng jowa, na ibig sabihin ay karelasyon, jubes, or naririnig ko yung majubis, ayan, mataba, ibig sabihin, gander or maganda. Meron pa ibang termino na ginagamit, no? Tulad nga ng sinabi natin kanina, sa homogeneous, ang wika ay dynamico. Kahit yung gay lingo, gay speak, Bekinese, nagbabago, sumasabay sa pagbabago ng lipunan. Kasama pa rin ang heterogeneous na kalikasan ng wika ay ang pansamantalang variety ng wika. Kanina, yung mga permanente, no? Yung mga permanente na iyon ay, kumbaga, nakatadhana na sa lugar, sa uri, sa grupo ng mga tao. Okay, ito naman pansamantalang variety ng wika, hinihingi nitong magbago at maging dinamiko ang wika ayon sa konteksto o sitwasyon ng mga tagapagsalita. So, nandito yung mga halimbawa. Okay, so ang register ng wika ay ginagamit kapag kailangan pag-usapan ang isang tiyak na disiplina o larangan. Halimbawa, hindi kailangan maging permanente o tiyak na doktor upang gamitin ang register ng medisina. So, bagamat may mga salita na nakikita o ginagamit sa larangan ng medisina, no, maaari din naman itong gamitin ng mga taong hindi naman doktor o kumbaga nagagamit din naman yon ng mga pangkaraniwang tao. So, yun nga, kung maalala, meron tayo halimbawa yung operasyon, pwede naman gamitin yun sa math, pwede rin gamitin sa police operations, ganyan, no? So, hindi rin palaging ginagamit ng doktor ang bokabularyo ng medisina, lalo kung nasa labas ng klinika. Okay, next, estilo. Tumutukoy ito sa formal o kolokyal na pamamaraan ng pag-uusap. Kapag nagkasalubong ang isang kaibigan ay maaari nating batiin sa payag na, "Hoy, kumusta ka na?" Kapag bumisita naman sa malapit na kamag-anak gaya ng lolo at lola ay binabati natin sila sa pahayag na, "Kumusta po kayo?" So pareho tayo ng nais ipakahulugan, nais nating kamustahin yung tao, pero dahil sila, magkaiba yung level ng relasyon natin sa mga taong ito, nag-iiba din yung estilo or yung pamamaraan ng pakikipag-usap. Kung mapapansin, no, kapag kakilala, kaibigan, kaedad, um, kumbaga mas informal tayo sa pakikipag-usap. Samantala, dun sa mas natatanda naman, sa nasa otoridad, gumagamit tayo ng po at opo or pati na rin mga formal na salita. Okay, next, medium. Ang daluyan ng wika na siyang nagdidikta kung pasalita o pasulat isasagawa ang pagpapahayag ng wika. So dito, ang terminong gaya ng dalumat, dalisay at kabatiran ay mababasa sa mga disertasyon at iba pang akademikong material na nakasulat, ngunit bihirang gamitin ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay. So madaling salita, iba rin class, no? Nagbabago rin yung mga salitang ginagamit natin kung ito ba ay pasulat o pasalita. So may mga
ginagamit tayong salita na pwede lamang sa mga sulatin at meron naman na pwede lamang kapag tayo nakikipag-usap. So, iba pa rin class kapag yung sulatin na yun ay akademikong sulatin, journalistikong sulatin, at marami pang iba. So, bilang pagwawakas, ang iba't ibang salik sa paglalarawan ng isang wika ay bunga hindi lamang ng laman ng pahayag. Nakaugat ang katangian ng wika sa pangangailangan, sitwasyon, at mismong interaksyon ng mga tagapagsalita nito. Sa paglalarawan ng wika ay tumatanaw rin sa pag-uugali ng tao. Sa madaling salita, no, napakayaman ng wika, malikhain ng wika. So, kung makikita, ang daming pagbabago pero ang dami nitong pagkakaiba sa iba't ibang wika pero marami din itong pagkakatulad. At kung mapapansin din, nakadepende yung pagkakagamit natin ng wika sa panahon, no? Sa grupong kinabibilangan natin at maging doon sa kung sino ba ang kinakausap natin. Okay, so yun lang naman para sa ating talakayan. At kung meron kayong mga tanong, maaari naman kayong mag-message sa akin. So itong video na ito ay babalikan din naman natin sa susunod nating pagkikita. So yun lamang. Salamat.